Praise the Lord, hallelujah, dakilang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinakamamahal naming Panginoong Yesus, sa oras tumalapin sa aking pagdadala ng balang mensahe, Ikaw Diyos magbigay sa akin ng karunungan at maglangis. Buksan mo, mahal na Panginoon, pangunawa ang bawat isa narito. Hipuin mo Diyos ang kanilang mga puso. Ipaunawa mo sa kanila ang Ebanghelyong kaligtasan. Sa ganang akin kumagagawa at siyang dakilang pangalan, aking sinasaway, lumagawa ng kaaway, demonyo ng hadlang at paglalangan, lumayas sa aming kaligtaan. In Jesus' name, in the first prayer of our beloved pastor, we pray in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Makabalik na po kayo sa inyong mga upuan, minamahal. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus lamang. And we give double respect and honor, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved parents in the Lord. And I also greet the beloved Almeida family, sa aking mga kasamang mga manggagawa at mga ngaral. Hallelujah sa inyong lahat, minamahal na mga kapatiran. Praise the Lord. At sa ating mga bisita, minamahal, sila po ay galing po sa sa kampo ng 2nd Isabela Provincial Mobile Force Company sa pamumuno ng ating pong beloved Police Major Jersey Maribay, acting Force Commander. At binabati po natin, welcome ating pong Police Captain George M. Hinis, First Platoon Commander. Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon, minamahal. Patrol Police Corporal Arlene May F. Tagana, praise the Lord, at Patrol Woman Kimberly G. Mansano. Hallelujah sa ating mga beloved viewers, magandang hapon namin na mahal. Praise the Lord, tayo po ay lalong pinagpala ng mahal na Panginoon, minamahal. Sa patuloy po nating magkaroon ng swim sa mga kapulisan dito sa Kawayan, sa kanila pong kampo, minamahal, sa Santiago, sa iba't ibang dako. I think kahapon, may tumawag po sa akin na Staff Sergeant ng Philippine Army sa 17th Infantry Battalion, at tayo po ay napili nila na guest speaker sa Provincial Youth Leadership Summit nila sa probinsya ng Cagayan na i-held po sa Amulong this coming July 3. So, napaka-importante yan, minamahal. Lalo na ngayon na ang mga kabataan ay lalo yung mga nag-aaral, wala nang kasiguruhan. Yung nangyari sa Tacloban, sinundan sa ang lugar yon, yung babae na naksak ng mga classmates. Tapos may nahuli dito sa Apari, may dalang baril at panaksak, mga kutsilyo, dahil mayroon din silang target na barilin at saksakin. So parang nauso na yata, minamahal. So instead na ang ating pong mga kapulisan ay ang duty nila ay nakafocus sa kriminalidad, sa mga insurrection, yung insurgency, madagdagan ngayon. Sila na ngayon ang magbabantay na rin sa paaralan. No? Sila na yung parang magrikisa. Dami ng paaralan yan. Hindi kulang ang ating mga kapulisan, minamahal. No? Sa daming paaralan. So, kailangan natin ngayon, minamahal, yung ministry na pasukin din natin ang mga paaralan. Amen? Everybody say, praise the Lord. So, sinong mangangaral? Yung may kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Sabi nila, ibalik daw yung JM RC ba yun? Good Manners and Right Conduct. At nabasa ko sa post na parang pirmado na
Pero paano ngayon kung ituturo sa teacher yung good manner and right conduct, yung teacher mismo nagturo, lasinggero. Yung teacher mismo nagturo, palamura. Anong ituturo nila sa mga estudyante? No? So kailangan talaga yung magturo, yung may patutuo sa buhay, na sila ay binago ng mahal na Panginoon para maging example sa mga nakikinig. Everybody say, praise the Lord. So, kunti lang ang mga ngaral may namahal. Kunti lang nag-ambisyon. Sa bagay, yung pangangaral ng salita ng Diyos, hindi ambisyon yan eh. Kasi, wala ka namang makuha. Kahit sa mga commencement exercises, wala akong narinig na guest speaker na dahil siya ay nagtagumpay na mangaral sa salita ng Diyos. Ang karamihan, doktor, engineer, o diba? Pulis, sundalo. Proud na proud sila doon. Pero kung mangaral ka ng salita ng Diyos, parang hindi sila proud. Ayaw nilang kunin minamahal na guest speaker. O sa mga commencement exercises na graduate sa school na yan, ngayon ay nangaral na ng salita ng Diyos, parang hindi sila proud. Nung ako'y umalis sa aking pag-aaral at naglingkod sa Malapinon, ang narinig ko minamahal ng mga feedback ng aking mga teachers nakakilala sa akin, baliw na si Brother Danny, o si Danny Corteros. Sayang, matalino pa naman. Bakit siya huminto sa pag-aaral tapos nag-preacher daw? So pag ako'y umuwi sa Bohol, yung mga teacher ko nakakilala at mga kakilala ko mga classmate, hindi ako pinapansin. Kung mayroon silang malikuan na daan, liko sila, hindi nila ako sinasalubong. Ganon din yung aking mga barkada. Dahil iba na daw yung aking relihiyon. So tuloy-tuloy lang ko minamahal. Nung ako'y nag-full-time worker, grabing yung desisyon ko noon ay, ano ba talaga? Iwanan ko ba pag-aaral ko? Dahil nawala na akong gana. After I was baptized in the name of Jesus Christ, dala-dala na ko na yung Bible sa school. Ang kurso ko business management, Bachelor of Science in Agricultural Business Management sa Benguet State University. Graduating na po ako minamahal. At ang nagpaaral sa akin ay ang Development Bank of the Philippines. Academic scholar ako. Palagi kong sinasabihan ng DBP na i-maintain mo yung grade mo, pag-graduate mo, dito ka na, kukunin ka namin dito sa bangko, sa Baguio City. Na-inlove ako sa mahal na Panginoon. Nagkaroon ako ng karamdaman na walang kagalingan. Yung karamdaman ko na pterygium, sakit sa mata, na mabubulag na ako. May tumubo sa aking mata na ito ay tatabon sa part na yung itim na part ng mata ko. Pag ako'y nananalamin, nakikita ko na palaki ng palaki. At papasok na siya sa itim ng part ng itim ng mata ko. At saka parang may clouds na yung aking paningin, yung isang mata ko. Mayroon pa akong acute ulcer. Dumudumi na po ako ng parang itim, parang putik. Dugo na pala yun na patay. Mayroon akong sinusitis. Yung sinusitis ko pag umaatake, napakasakit ng aking noo. Complicated yung sakit ko, minamahal. Nagkrusada ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. That was 1991 sa Burnham Park sa may Melvin Jones, April 21 to 27. I was scheduled to
to attend a seminar sa University of the Philippines, Los Baños, Laguna, management seminar. Nakiusap ako sa professor, daluhan ko lang muna yung krusada, baka gagaling ako. At habang ako'y dumadalo, napakinggan ko yung mga gumagaling, mayroong tinaningan na ng doktor, na cancer of the lungs, 4 months. 4 months na yung buhay niya, gumaling. Mayroong mga bakla nagbago, mga tumboy nagbago. NPA commander na kamag-anak ni Dante Buscaino na may balak patayin ang ating mahal na pastor, na kumberte. Mga drug addict, nagbago. Sabi ko, totoo. Siguro ito. So, tinapos ko po yung 6 days crusade. Nagpabaptize po ako nung 3rd day. Matagal na akong hindi humaharap sa salamin noon. Dahil na didiscourage ako sa mata ko. Nung umuwi ako sa dormitory, sa Benguet State University, kabilaan po yung salamin, nakikita ko yung aking katawan, buong katawan. Parang may bumulong sa akin, humarap ka na sa salamin. Sinubukan kong tiningnan, lumapit ako. Wala na yung pterygium sa mata ko, minamahal. Hinanap ko, wala na, ang linis na ng mata ko. Wala na yung parang kasing laki, mas malaki pa sa butil ng palay na parang may pula siya tapos may mga veins. Nakita ko mga veins, yung veins. Nakita ko na yun tapos parang lumubo kunti yun, parang butil ng palay, papasok na sa itim ng mata ko. Hinanap ko, wala. Ang linis-linis ng mata ko. Ang unang-una kong naisip, magic. Gumaling ako, magic. Pero iniisip ko, paano naging magic? Ang pinuntahan ko, Jesus. Ibig sabihin, si Jesus ang nagpagaling sa akin. At hindi ko namalayan, gumaling na rin pala yung aking ulcer at ang aking sinusitis. Pero tumuloy pa rin ako. Yung last day crusade, hindi ko na dinaluhan, punta na ako ng UP Los Baños. 1-month seminar sa UP. Pero yung puso ko at isip ko, gusto ko makabalik na kaagad sa Baguio at hanapin yung Jesus Miracle Crusade para makipag-fellowship po ako sa kanila. So pagbalik ko, hinanap ko kaagad. So may mga time na ang gawain ay nasagasaan yung aking klase, nag-absent ako, dalawa ko. Yung Merkulis, Biyernes, dumadalo ako. Kung minsan wala akong pera, dilalakad ko from La Trinidad to Baguio, 6 kilometers yan. Hanggang nakita ko ang aking sarili sa isang vision o panaginip. Nakabarong na ako. Tapos, nagpipreach ako sa mga kabundukan. Mga rebelde, mga armado yung nasa harapan. Tapos, kasunod noon, nagpipreach ako sa mga sundalo, mga pulis. Pagising ko, sabi ko, ano kaya yun? Bakit yun? Yung pala, tinawag na ako ng mahal na Panginoon. Nung nagkaroon ng mission ng ating mahal na pastor sa kampo ng Abu Sayyaf, that was year 2000, ako ang pinauna, tinawagan, nasa Cagayan de Oro ako na-assign noon. Brother Danny, mauna ka sa Sulo. Maghanap ka ng Abu Sayyaf na mag-guide sa atin, pasukin natin ang kampo ni Commander Robot at ni Abu Sabaya na humawak, silang hawak ng mga hostages, yung 21 Sipadan hostages. Mag-ayuno ka, mag-fasting ka, 10 araw, huwag kang kumain, araw at gabi. So, sinunod ko yun. 7 days, tinawagan ako, ilang araw ng fasting mo? Sabi ko, 7 days po, mahal pastor. Ako nang manalangin para sa'yo, mauna ka doon. Nauna ako. Kasama ko yung naka 40 days, naka 21 days. Nauna kami doon sa Sulo. Hinanap ko yung mga Abu Sayyaf. Marami nagpakilala Abu Sayyaf.
Mabuti na lang may lumapit sa akin, sa aming tinuluyan, station manager ng radyo ng bayan, Hulo, na si Sini Masong, kamag-anak ni Governor Abdul Sakurtan. Sabi niya, anong pakay niyo dito, Brad? Nabalitaan namin na mayroon kayong misyon. Sabi ko, papasokan namin ng kampo ng Abu Sayyaf. Sabi niya, huwag kang magtiwala kung sino man yung mga nakausap mo. Sa akin ka magtiwala. Sabihin mo sa inyong mahal na pastor, ako ang magdala sa inyo sa kampo ng Abu Sayyaf. Kasi close friend ko si Robot. Si Robot, Commander Robot ay dating tauhan ni Abdul Sakurtan. So nagpakita siya ng picture, katabi niya si Commander Robot. Tawag ako sa mahal na pastor. Kinabukasan, dumating ang mahal na pastor. Tuloy yung aming misyon sa kampo ng Abu Sayyaf. Akala ko yung misyon namin, pagdating namin doon, kunin namin yung mga hostage at balik agad. Hindi pala. Nagkrusada pa kami doon, binamahal. May dalang mga leaflets pinamigay doon. Habang yung unang araw, pagpasok namin July 1, nag-preach ang mahal na pastor, mga alas 5 na yon ng gabi, ng hapon. Habang nag-preach siya, sabi niya, mga Abu Sayyaf, pag hindi kayo magsisi, impirno kayo. Narinig ko yung ganun sa Armalite. Kaya ako, masakir na kami nito. Natapos yung kanyang preaching, ni isang Abu Sayyaf, walang bumaril sa mahal na pastor. So, pinatanggap. Tapos, pagkatapos noon, kasi bago kami po pinapasok, sabi ni Robot, magbigay sila ng parang entrance fee. Makakapasok sila dito, dapat may entrance fee. 35 na sako ng bigas at 3,500 na US dollar. So tinawag ko kay mahal pastor yon. Mahal pastor, nanghingi po silang 35 na sako ng bigas para makapasok tayo. Sabi niya, bumili ka. Bumili ako. 35 sako ng bigas. Ang mahal pastor naman, sabi ko, naghingi po sila ng $3,500 para makapasok tayo mahal pastor. Sabi niya, magdadala ako. Pagkatapos nag-preach ang mahal pastor, hiningi ni Robot yon. Saan na yung 3,500 US dollars? Sabi ko kay mahal pastor, nasaan na daw yung 3,500 US dollars? Dinukot ng mahal pastor sa kanyang bulsa, sabi niya ito. Nung nakita ni Robot, sabi niya, wag, balik. Baka makita ng aking makasamaan, magpatayan kami dito. Punta muna tayo doon sa may puno. Punta kami doon sa may puno, malayo. Kinuha ng mahal pastor yung 3,500 US dollars. Binigay kay Robot. Sabi niya, paghawak niya sa pera, sabi niya, Pastor, ito gagamitin din namin ito para bili ng pagkain sa mga hawak naming mga foreigner. Dahil hindi kumakain ng mga local na pagkain. Gusto nila imported. Ipag-pray mo. So, pinag-pray ng mahal pastor. Akala ni Robot, ang ipag-pray, yung pera. Ang pinag-pray po ni mahal pastor, yung si Robot at saka si Commander Susukan. Yung mahaba ang buhok hanggang baywang. Dilihan si mahal pastor, dilagay yung kanyang kanang kamay sa ulo ni Robot. Isa naman doon kay Mujib Susukan. At nirebuke, demonyo, cast out in Jesus' name. Demons cast out in Jesus' name. Akala ko, barilin na kami noon, minumahal. Pero ang nakita ko, gumaganon-ganon lang yung ulo nila, Robot. Prosen sila. Pagkatapos noon, balik kami sa kubo. Pagka alas 10, may dumating ibang grupo. Galit na galit. Sumisigaw, Allahu Akbar! Nasaan na yung mga Christian? Patayin natin sila. Sabi, nung narinig ko, sabi ni Robot, kung gagalawin ninyo sila,
tayo ang magpatayan Muslim sa Muslim. Kumilos ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. So, ang balak naming 3 days na mission, nagiging 3 months. 3 months, maraming himala araw-araw. Hanggang dumating yung all-out war ni Erap, pulbusin ang mga Abu Sayyaf gawing abo. Helicopters, tora-tora, bala ng kanyon, bala ng mga machine gun at iba pang mga high-powered na baril. Nung umpisa yung military assault, araw-araw, gabi-gabi, putukan. Pagkatapos ng military assault, nakalabas ang Jesus Miracle Crusade, buhay lahat. Amen? So, ilang beses sinulugan ng bomba, nandoon yung Abu Sayyaf, nandoon ang mahal na pastor, kasamang 12 yung mga prayer. At that time kasi nung nag-military assault, nasa baba na ako, nasa Zamboanga na ako noon. No, Zamboanga City o Cagayan de Oro. Kasi ang mission ko noon, ako yung nag-escort kay Asarok, yung Libyan ambassador. Pinaharap ko si Asarok at saka si Robot. Pagkasunod noon, ang pinaharap ko si Colonel Gaddafi, anak ng presidente ng Libya, at si Robot. Alas 10 ng gabi, pumapasok kami sa kampo. Ang kasama ko, Abu Sayyaf. Hindi lang 10, higit sa 10, naglalakad kami. Ang inisip ko nilang, mga anghel yung mga kasama ko, pero hindi ko na inisip na mga demonyo sila, mga demon possessed. Hindi ko inisip yun. Ang inisip ko, yung mga kasama ko, ay kontrolado sa kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Dahil sabi ng Biblia, minamahal, walang almas na ginawa ng tao magtatagumpay laban sa mga anak ng Diyos. At yan ang nakita ko, minamahal. Mayroon pang isang imam, yung tinawag nilang pari ng Abu Sayyaf. Matangkad na tao, nakaseminar sa Libya. Scholar sa Libya. Dala-dala niya baby Armalite, mayroon siyang mga tauhan dala. Sabi niya, Evangelist Almeida, nilakad ko ilang oras galing sa kampo ko at kampo ni Robot para makita kitang harapan. Napapanood kita sa telebisyon, ang tapang mo mangaral. Nanalangin ako kay Allah, sabi niya, na balang araw magiging preacher ka sa amin na mga Muslim. Imagine, naglakad siya para makita lang ating mahal na pastor. Tapos, bago siya umalis, sabi niya, long live Evangelist Almeida. Pag-alis niya, minamahal, yung mga Abu Sayyaf, takot na sa amin dahil sabi niya, huwag niyo silang galawin. Mga lingkod sila ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. So, yan po yung ating misyon. Akala ko tapos na yun. Nung pagbaba namin, dinala kami sa Heroes Hall sa Malacanang. Akala ko tapos na. Hindi pa pala. Tuloy-tuloy pala ang misyon. Dito sa Cagayan Valley, from Cagayan de Oro, napunta ko dito, 2005, pinasok natin ang Sinundungan Valley, Marag Valley, mga kabundukan diyan sa Sierra Madre, sa San Mariano, sa Jones. Dala-dala natin ang mga leaflets na may nakalagay, ang komunismo ay satanismo. Nagalit sa atin ng mga NPA, pero hanggang galit lang sila. At kalaunan, sila din ay nakasama na natin. They receive water baptism in the name of our Lord Jesus Christ.
Yung mga hindi naniniwala sa pangangaral natin, nahuli. Nandiyan sila ngayon sa Isabela Provincial Jail. 5 leader ng NPA dyan, kasama na si Irene Agkawili, si Kaining. Yan, si Kaining na yan, nagbanta sa akin yan. May araw yan si Danny Corteros sa amin. Bakit siya namimigay ng communism is satanism? Nagkita kami, nahuli siya panahon ng pandemic. Nagkita kami sa kulungan dahil mayroon tayong jail ministry. Nangaral ako doon, panay tingin sa akin. Ngayon, bautismado na rin at napaka-aktibo na member nasa loob ng kulungan. Pag mayroong makulong na bago, siya yung nagkukumbinsi, magpabautismo kayo. So halos every month, pag may mga baguhang kulong, tawag sila sa akin, magbautismo na kayo dito, Brother Danny. Mayroon kaming 11, 14, kuminsan 20 plus, bagong kulong, magbabautismo sila. So pag ito po minamahal ay ating gawing pattern sa lahat ng mga kulungan, sa lahat ng mga paaralan, sa lahat ng mga opisina ng gobyerno, at magbago na lahat. Di wala nang korap. Wala nang magrebelde. Amen? So sabi ng Biblia, minamahal, sa Mateo 7, 15 hanggang 16. Siyete, 15 hanggang 16, atin pong basahin. Dito po sa aklat ng Mateo 7, talata po'y 15 hanggang 16. Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsisilapit sa inyo na may damit tupa, datapwat sa loob ay mga lobong maninila. Sa kanilang mga bunga ay inyong makikilala sila. Nakapuputi baga ng mga ubas sa mga tinikan o ng mga igos sa mga dawagan. Amen. Ilocano? Dito po sa Mateo 7, 15, 16 sa Ilocano version. Agaluwad kayo kadigiti na ulbud ang mamadto. Ngumayda kada kayo ang nakakawes akas karnero. Ngem iti unegda lobo da anarawet. May lasing yun to idagabo kadagiti bungbunga da. Adda aya ubas ang maala kadagiti kalkalunay weno higos kadagiti kasumba. Amen. Wherefore by their fruits ye shall know them. So sabi ng mahal na Panginoon, beware of false prophets, which come to you in sheep clothing, but inwardly they are ravening wolves. Marami po tayong naririnig na nangangaral. Lumalaki ang kanilang congregation, hindi lang sa Pilipinas, kahit sa ibang bansa. Lumalaki yung mga followers. Tapos, hinuli ng pulis, hinuli ng FBI, hinuli ng NBI dahil mayroong ginagawang masama. Amen? O, mga ng rape, ganon, no? O money laundering. Hindi ba nyo na obserbahan sa atin? Sa ating pagbibigay, wala tayong sobre. So, tinuturuan tayo ng honesty. Parang sa Batanes ba? Bibili ka ng pagkain doon, walang nagbantay. May presyo. Magbayad ka na lang doon sa box. Kasi nakapunta ako ng Batanes. Yung tinatawag lang honesty store. O, pwede kang magkape doon, magmaylo. May mga presyo lahat yon. Tapos, magbayad ka, walang tindera. Hulog mo lang sa box. Yung, halimbawa, nakain mo, 150. Hulog ka ng 150 doon. Eh kung maghulog ka ng 200, goodbye. Walang magsukli sa'yo. Pero kung maghulog ka ng 140, worth 150 yung kinain mo, nagkasala ka na sa Diyos. O, bahala ka sa buhay mo. Kung gusto mong gumawa ng kasalanan, ikaw din ang lugi. Amen. O, mas maganda pa yung maghulog ka ng sobra. Kasi walang magsukli sa'yo, walang nagbantay.
Ganon din sa ating paglilingkod. Mayroon tayong pagbibigay. Ako, 100% ako nagbibigay. Mula akong na-save. 100% ako nagbibigay. Kasi gusto kong subukan. Sabi nila, susi ng pagpapala ang pagbibigay. Oo nga, totoo. Napadala ako sa South Africa, mangaral, Zambia, Singapore, Macau, Hong Kong. Halos naikot ko na yata ang lugar ng Asia at saka Europa. Dahil nung pumunta kami ng Zambia, dahil naghanap tayo ng mura na pamasahe, marami kaming dinadaanan. Kasi pag diretso from Philippines to Zambia, mahal ang pamasahe. So marami kaming dinaanan. Daan kami ng Shinshin, tapos Egypt, Ethiopia, Botswana, bago Zambia. Mura lang kasi. Halos kalahati ang diferensya. O di nakapunta tuloy ako ng Egypt, Ethiopia, Botswana, Shenzhen, China. Hanggang airport lang, tingin-tingin ka lang doon. Sa Bahrain. So, totoo pala. Amen? Wala kaming sahod, voluntary. Pero yung mga anak ko na 4, binigyan ng Malapino ng talento. Yung una kong anak, 4 yung scholarship niya sa college. So, wala akong problema. Tapos, pag-graduate niya sa kurso niya, hindi siya nag-apply ng trabaho, tinawag siya ng university para magturo. So, naging English instructor siya doon kasi AB English yung kurso niya. So, may trabaho na siya. Pinaaral niya yung 3 niyang kapatid. O, nag-graduate na yung isa. 2 pala, electronics engineering, saka yung marine engineering. Yung last na lang niya pinapaaral niya ngayon, yung bunso namin, civil engineering. Sabi niya, pa, pwede na ba ako magpahinga pagkatapos ko graduate na si bunso? Kasi napagod na ako sa katuturo sa university. Sa akin naman, ang Diyos ang naglagay sa iyo dyan, Diyos din ang magtanggal kung gusto. Siya yung kinukuha na mag-pray. Pag mayroong mga activities, siya yung kinukuha na manalangin sa mga professor, siya yung kinukuha na MC. Mayroon siyang ministry doon. Yung mga estudyante niya na iba't ibang kurso, hindi lang English yung tinuturo niya. Minsan, tinuturuan din niya ng salita ng Diyos. Malaking tulong yan sa mga kabataan. Amen? Mayroon pa siyang kininto sa akin, sabi ng mga estudyante niya, Ma'am, nabuburing na kami sa grammar. Magkwento ka naman sa buhay mo, ma'am, kung paano ka naging teacher, nag-success. Nag-testimony siya, nag-testify siya. Hindi basta-basta yung dinaanan niya. Pag panahon na may Bible study, absent siya, dadalhin namin sa Marag Valley, dalhin namin sa Sinundungan Valley, dahil siya ay nagtuturo sa mga Aita doon, tinuruan niya ng mga kanta. Dami siyang mga absent. Pero pag exam, siya pa rin ang highest. Nag-iyakan yung mga estudyante, niyakap siya, nagkantahan sila. Para na siyang nag-preach doon. Tapos pagkatapos noon, nagpatotoo ang mga estudyante, salamat ma'am. Magpatiwakal na sana ako, maglaslas na sana ako sa pulso ko. Pero nabuksan ang isipan ko dahil sa sinabi mo. Mayroong gustong mag-drop na sa kurso dahil naghiwalay ang kanilang mga magulang, may problema sa pamilya, na-save sila. O, diba? Amen? So, ilaw po tayo, minamahal. We are the light of the world because Christ is in us. Jesus Christ is the light of the world. Pag nasa sayo si Kristo, ilaw ka na rin ng mundo. Diba? Kasi makikita sa bunga. Ano bang bunga? Ano bang bunga? What is the fruits of the Holy Spirit? Love, peace, joy, meekness, gentleness, faith,
Pag nasa iyo yan, sabi ng Bible, wala nang kailangang batas. Amen? O, daming batas ngayon eh. Ha? Sabi nila, gawin na lang yung 15, gawin na daw 11 or 12 years old. Solusyon ba yun? Sa Brunei, 7 years old. Yun yata nakita ko doon sa balita. Ang Brunei, 7 years old. Pag makapatay ka, makakommit ka ng crime doon, kulong ka. Pag bitay ka sa Brunei. Pero dito na nakita natin, labas-pasok sa kulungan, nagbabago. Labas-pasok sa ospital, gumagaling. Isang masamang tao, mapabalik mo sa mahal na Panginoon, malaking tulong sa gobyerno na yan. Amen. Kung 1 milyong masasama, nagbalik loob sa Diyos, lalong mas malaking tulong sa gobyerno. Everybody say, praise the Lord. At alam ko minamahal, ang ating pong mga minamahal na kapulisan, hindi po tayo pabalik-balikin sa kanila kung wala po silang naranasang kakaiba. No? Mayroon silang naranasang kakaiba. No, yung squad weekly interactive meeting. Hindi lang po yan para photo ops or para maipasa na mayroon kami dito. Talagang sa atin, seryoso tayo. Kasi alas 8:30 mag-start. Pag malate kami doon, wala na sila. Nasa assignment na sila. So, kailangan naming magising ng alas 4 ng umaga. Magpuri pa kami. Praise and worship para pagdating doon, mayroong power. So, gising kami ng umaga, magpuri. Pagkatapos ng puri, maligo, prepare. Tapos, biyahe. Ganun ang ating preparation. Wala kaming panahon ng mga laro. Bawal na sa aming mga mangaral yung mga games, mag-basketball o anong gawin namin dahil nakatuto kami, special yung aming pagkatawag. Ang pagkatawag namin ay lumuhod, manalangin, tumangi sa mahal na Panginoon na maraming mga masasamang tao na magbalik loob sa Diyos. Everybody say, praise the Lord. Huling talata, 2 Korinto 15, 5:17. 2 Corinthians 5:17. Dito po sa 2 Korinto 5:17. Kaya't 2 Korinto 5 talata po 17. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago. Amen. Dito po sa 2 Korinto 5 talatay 17 sa Ilocano version. Gapuna no ti maysa adda ken Kristo, isubaro a parswa dagiti banag adaan napalabasdan adtoy nagbalinda a baro. Amen. Sabi po dito, minamahal, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Amen? Kung tunay tayong Kristiyano, kung lahat tunay na Kristiyano, wala nang magnanakaw. Wala nang dorogista. Wala nang rapist. Oh? Bakit marami? Sabi dito, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Yung ating mga Bible reader dati, nung wala pa sa Malapino yan, problema din yan. Yung mga kumanta kanina ng mga ama at ina ng tahanan,
Dati mga lasenggerong iba dyan. Babaero. Ngayon, binago na mahal na Panginoon. Amen. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Tumayo po tayong lahat, may na mahal. Jesus is the answer. Ang mahal na Panginoong Hesus, siya ang sagot sa lahat ng mga problema. Imagine, kung lahat ng mga kapulisan, katulad ng 2nd Isabela Provincial Mobile Force Company, na may takot sa mahal na Panginoon. Sabi nga, anong nagasalita kanina, makadiyos, makakalikasan, makatao, makabansa. Napakasaya ng mundo. Napakasaya ng Pilipinas. Hallelujah. Awitan po natin ang ating mahal na Panginoon, may mahal. Lahat ng mga baguhan na narito, inaniyahan po nating lumapit sa harapan. Now is the day of salvation. Now is the accepted time. Hallelujah, praise the Lord. Itaas mo ang ating mga kamay sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Kahit mayroon pa mga kasama, kay layo naman damdamin nila. Kailangan hanggang kailanman hihintayin. Sa aking puso sana ay dumating ang pagmamahal niya na sa akin. Oh, Jesus, ikaw lang ang nagbigay ng pansin at tanging nagmahal sa akin. At sagot sa akin dalangin, wala nang iba, Jesus, ngayon ay malalaman ko na sa iyo ko'y may halaga. Oh, salamat, nakilala kita. Oh, Jesus, ikaw ang nagbigay ng pansin at tanging nagmahal sa akin. At sagot sa aking dalangin, wala nang iba, Jesus, ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ko'y may halaga. Oh, salamat, nakilala kita. Oh, salamat, nakilala kita. Manatili na nakataas ang kamay, minamahal. Salamat,
Hallelujah. At sumunod sa panalangin ito, banggitin niyo taos puso. Mahal na Panginoong Hesus, maraming salamat sa Ebanghelyo na kaligtasan na aking napakinggan sa oras na ito. Mahal na Panginoon, patawarin mo ako sa lahat na aking managawang kasalanan. Ako po ay taos puso na nagsisisi. Tinatanggap kita na aking personal na tagapagligtas. Panginoon, Diyos, Hari na aking buhay. Pumasok ka sa aking puso. Isulat mo aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Iligtas mo ako. 10, aking mamahal sa buhay. Ako'y maglilingkod sa iyo mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen. All, dakilang mga Diyos na makapangalan sa lahat. Sa lahat at tumanggap sa mga Panginoon. Bilang Panginoon, tagapagligtas sa kanilang mga buhay. Patawarin mo sa kanilang mga kasalanan, baguhin mo kanilang mga buhay. Gawin mo silang tunay na Kristiyano. Isulat mo kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay sa katan. Iligtas mo sila sa kanilang mga mahal sa buhay. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Pwede na po kayo makabalik sa inyo po mga upuan, minamahal. Holy Supper po natin ngayon. Umawit muna tayo ng isang awitin habang dinidistribute po ang ating tinapay at saro. Hallelujah. Praise the Lord. Sa bawat nagawa kong kasalanan, di nagsisisihan ko ito ng lubusan, upang di na muli balikan ang aking buhay noon. Wala itong pag-asa pang mabago, ngunit ikaw ang nagbigay kabuluhan, pag-asa at pagmamahal. Kung pag-iisipan ko ang iyong pagmamahal, di sana'y lumayo pa sa iyo. Ayaw ko na umibig pa nang higit pa sa iyo. Ang pinulot ng mundong ito, alam kong iayo sa iyo. Praise the Lord. Minamahal, habang hinawakan po nyo ang tinapay at saro, sabi po ng Unang Korinto Kapitulo 11, versikulo 26 hanggang 30. For as often as ye eat this bread and drink this cup, you do show the Lord's death till He come. Wherefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and blood of the Lord. But let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup. For he that eat it and drink it unworthily, eat it and drink it damnation to himself, not discerning the Lord's body. For this cause many are weak among you, and many died. So, bago po natin kainin ng tinapay at saro, sa ating pong banal na hapunan, may namahal, manalangin muna tayo sa ating mahal na Panginoon. Itaas mo natin ang ating mga kamay sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah.
O dakila Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, minsan pa malapit humingi po kami ng kapatawaran. Sama kami nagkulang, nagkakamali, ano mga amin naisip na gawa, nabanggit namin mga labi na hindi kaya-aya sa iyong banarapan. Patawarin mo na mahal na Pinoon sa naunang dalangin ng aming kagalang-galang at minamahal na Pastor Wells Almeda, sa pupanalangin ng kanyang buong pamilya. Ito po ay aming samot dalangin in the name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hawakan po ninyo ang inyo pong mga tinapay. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Sabi po ng Bible, minamahal sa unang Korinto, Kapitulo 11, versikulo 23 hanggang 24, For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he brake it and said, Take, eat. This is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me. Kainin po natin ang tinapay. Hawakan po natin ang saro. After the same manner also he took the cup when he had supped, saying, This cup is the New Testament of my blood. This do ye as oft as you drink it in remembrance of me. Inumin po natin ang saro. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord, Lord Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ilagay po yung kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman. Kayo po yung manalangin sa inyong pong mga pangailangan. Minamahal, hallelujah, dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinakamamahal namin Panginoon Jesus, hallelujah, sa naunang dalangin namin kagalang-galang, pinamahal na Pastor Wells Almeda, Malapino, humingi po kami ng kapatawaran, sama kami nagkulang, nagkakamali, ano mga minaisip na gawa, nabanggit namin mga labi na hindi kaya-aya sa iyong banarapan, patawarin mo ang iyong manak, mahal na Pinoon. Ano po kalang mga problema, karamdamang taglay, kahilingan, bigyan mo ng katugunan sa iyong malang kaparaanan. Hallelujah, sa iyong dakilang pangalan aking sinasaway, demonyo ng karamdaman, sakit sa puso, high blood, diabetes, cancer, demons of incurable sickness and diseases, vices, problems, unbelief and doubts, poverty cast out, sickness be healed, demons of drug addiction, vices cast out, sickness be healed, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Tumayo po tayong lahat bilang pasalamat sa ating mahal na Panginoon, minamahal. Itaas po natin ang ating dalawang kamay at sabay-sabay po tayong tumalon ng 3 beses. Isigaw po natin ang makapangyarihang salita, ang hallelujah, praise the Lord, 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah.
At okay, praise the Lord. Certificate of appreciation is hereby presented to Police Captain George M. Hines in grateful recognition of his presence, support, and active participation during the birthday commemoration of our beloved Honorable Pastor Almeida of the Jesus Miracle Crusade International Ministry, Kawayan Outreach, held on June 27, 2026. This certificate is presented to the 2nd Isabela Provincial Mobile Force Company through the leadership of Police Major George C. Maribay as a testament of his commitment to fellowship, worship, and spiritual growth in recognition of his participation in the said church event, given this 27th of June in the year of our Lord 2026. And also to our beloved Corporal Arlene May F. Tagana, and Patrolman Kimberly G. Manzano. Picture taking muna tayo. Sound. Bigay ko ang pagkakataon sa ating pong beloved Brother Eddie Mawag para sa ating special offering. Prayer by beloved Brother Emmanuel Rasay.